Bakit nananalangin si Jesus sa Diyos? Kung Diyos si Jesus, bakit siya nanalangin sa Diyos Ama? Ibig bang sabihin nito ay hindi siya Diyos? Hindi. Nananalangin si Jesus dahil siya ay nagkatawang tao. Bilang tunay na tao, ipinakita niya ang tamang halimbawa ng pagsunod at pananalangin sa Ama. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na hindi siya Diyos. Si Jesus ay Diyos bago naging tao. Siya at ang Ama ay iisa. Siya ay sinamba at tinawag na Diyos. Kaya ang pananalangin ni Jesus ay hindi pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos, kundi patunay ng kanyang pagiging Diyos na nagkatawang tao bilang ating tagapamagitan. Nanalangin siya hindi dahil hindi siya Diyos, kundi dahil siya ay nasa anyong tao upang ipakita ang tamang halimbawa ng pagsunod sa Diyos Ama. Ito ang isa pang patutuo na di nila kilala ng lubos si Jesus. Magkagayon di nila alam kung ano ang Masaya at Kristo. Pag sinabing Masaya yan ay pinapatungkol sa Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 15. Ang ibig sabihin ng Masaya ay patungkol sa Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 19. Nakasulat din ito sa Quran, ibig sabihin ikinalob ng Diyos, Allah, ang salita ng Diyos kay Jesus na tao upang ihayag pangunahin sa mga Israelita at gayon na rin sa mundo para sa kaligtasan. Yan ang kahulugan ng Masaya. At ang Kristo naman ay pumapatungkol sa Salmo Kapitulo 2 versikulo 7, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5, ito'y nang ipaging anak ng Diyos, ang Word, isipan, ang isa sa as, ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 22 ang Diyos o ang sarili niya upang personal na masapresensya niya ang mga lalang niya, Emmanuel, at di ibig sabihin nagsaan yung tao siya ay inalis na niya ang pagka-Diyos. Maraming patuto na nanatili siya sa pagka-Diyos, kahit nagsaan yung tao siya, kaya nang sinabi niyang siya ay anak ng Diyos patungkol sa Awit Kapitulo 2 versikulo 7 ito ang dahilan kung bakit di siya tinanggap ng karamihan sa Israel, kasi ang inaasahan nila ay ang taong Jesus o Masaya patungkol sa Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 19. Kaya ang generalidad na nananalangin ay ang taong si Jesus, dahil ang word na Diyos ay di sasamba o nananalangin sa Diyos o sa sarili niya, ngunit gayon na ring nananlangan ang word nang dahil sa ipinagkaisa siya sa taong Jesus, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5 kaya dahil ang Jesus ay may dalawang kaluluwa, ang kaluluwa ng Kristo, Word, at ang kaluluwa ng pinagkaisang tao at Kristo. Kaya nang dahil dito nagsasabing ang patungkol sa Awit Kapitulo 2 versikulo 7 at Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5 ay nananalangin nga sa Diyos, kaya ang tunay na tao ay ang patungkol sa Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 15 hindi patungkol sa Kristo o Awit Kapitulo 2 versikulo 7, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5, Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Ang generalidad na tagapamagitan ay si Jesus na tao, kaya nga sa kanya ibinigay ang salita ng Diyos na mula nga sa Word, at pinagkaisa nga siya sa Kristong Jesus. Ang nagsabi ng sinugulang ako para sa mga naliligaw na tupa ng Israel ay ang taong Jesus, at ang nagsabi ng sinugo siya sa daigdig at nang humayo kayo gumawa ng mga tagasunod ng Diyos ay ang Kristo. Ngunit natural na ang taong Jesus ay tagaligtas rin ng sangkatauhan dahil sa kanya ibinigay ang salita ng Diyos ni Kristo na siya ring ibinigay niya sa mga apostoles at kay Pablo at kay Muhammad, dahil sabi nga kay Jesus ng tao ng kanyang ama, umupo ka sa kanan ko. May isa pang patuto na ang generalidad na tagapamagitan ay ang taong si Jesus, at si Jesus ay naghirang din ng mga tagapamagitan, upang para sa pag nag-akyat na siya sa langit, ang pinaka-leader o papa na si Peter o selected from among mankind o high priest, Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 hanggang 19, si Jesus ay rock, shepherd, ngunit ginawa niya rin si Pedro ng rock at shepherd, o vicar, Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 19, Mateo Kapitulo 10 versikulo 16, Mateo Kapitulo 23 versikulo 34, Lucas Kapitulo 10 versikulo 3, Juan Kapitulo 20 versikulo 21 hanggang 23.